Magandang araw sa iyo, Kuya Dax. Kung sakali mang mapili niyo ang kwento ko na basahin sa channel ninyo, pakitago na lang po ako sa pangalang Larry. Hindi ko rin po alam kung bakit ngayon ko lang nagawang i-share ang kwento kong ito. Siguro nung una kasi umaasa pa akong maaayos at siya na mismo ang maghahanap sa akin. Pero habang sinusulat ko naman po ito, tinanggap ko na rin na malabo na talaga. Malabo pa sa tubig ng Ilog Pasig. Joke lang po. Magsisimula ang kwento naming dalawa na itago na lang natin sa initial na D. Sa panahong hindi ko rin naman talaga inaasahan. Sa totoo lang po, tahimik lang ang buhay ko noon. Pero syempre may time na nandun yung pakiramdam na parang may kulang. Na may hinahanap ako na makasama sa tuwing nag-iisa ako. Na may makakakwentuhan. Yung tipong gigising na may katabi. Hanggang sa dumating na nga siya sa buhay ko. Una kong nakilala si D sa isang kumpanya na pinapasukan ko dito sa Pilipinas. Nasa isang team kami noon. Ako ang taga-encode ng mga data sa computer. Siya naman ang nakatalaga sa field para sa mga research. Noong mga panahong ito ay palaging umuulan. Kaya kadalasan sabay kaming umuwi dahil kami ang naiiwan sa office. Para ayusin ang mga dokumentong kailangang ipasa kinabukasan. Kailangan ko kasi mga data na ipapasa niya para may encode ko bago matapos ang araw. Kaya nga simula noon ay unti-unting dumadalas ang sabay naming pag-uwi. Sa una ay normal lang ang lahat para sa aming dalawa. Walang kung anong meaning ang mga pag-uwi namin ng sabay dahil nananaig sa amin yung pagod ng maghapong trabaho. May konting kwentuhan sa mga nangyari sa maghapon, pero habang tumatagal, napapansin kong hinahanap ko na yung araw na sabay kaming umuwi sa maghapon naming gawain. Hinahanap ko na yung presence niya. Yung tahimik naming pagtayo sa terminal habang naghihintay na masasakyan. Dun ko unang naramdaman yung kakaibang feelings ng excitement sa tuwing nakikita ko si D. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula ang lahat ng iyon. Bastang sigurado ako ay unti-unting nahuhulog ang loob ko sa kanya. Sa dami ng beses na sinabayan niya akong kumain, nagabot ng tubig kahit hindi naman ako humihingi. Tumatawa sa mga kwento ko kahit alam ko naman na minsan ay ang corny ng jokes ko. Tumatabi sa akin habang nanonood ng walang katorya-toryang video na nakikita namin sa Facebook. Sa bawat araw na lumilipas, mas dumarami ang oras na kaming dalawa lang ang magkasama. Kung minsan ay sabay kaming nagtutungo sa convenience store pagkatapos ng shift para kumain ng hapunan. Ang dahilan pa namin para matutulog na lang pagdating sa bahay. Uupo kami sa gilid ng parking lot habang hawak ang isang baso ng mainit na kape. May konting kwentuhan na naman pero mas lamang ang katahimikan kasi naubusan kami ng kwento. Pero nararamdaman ko na parang ayaw pa rin naming magpaalam sa isa't isa. Totoo nga siguro yung kasabihang, ang tao kapag palagi mong kasama, unti-unting nagiging parte ng sistema mo. Sabado ng gabi yun, wala kaming pasok kinabukasan kaya walang pressure na magpuyat. Nagkayaya ng team. Pero sa bandang huli, kaming dalawa lang ang tumuloy. Kami lang kasi ang dumating sa napag-usapang meeting place. Bigla kasing nag-cancel yung mga buwisit naming team. Itinuloy pa rin namin ang plano since nandun na rin naman kami. Sa mga sumunod na labas namin ay hindi na kami nagaya. Kami na lang talaga madalas magkasama. Parang kahit saan, nauwi kami sa isang sulok na kami lang ang nandun. Isang gabi maulan ulit dahil nabalita sa telebisyon na may bagyo raw na paparating. Pero dahil sa apartment lang naman niya kami tatambay, hindi na kami nag-alala sa posibleng mangyari pag lumakas ang bagyo. Siyempre nagdala ako ng chips. Dahil ang sabi naman niya ay sagot na niya mga inumin. Tahimik lang sa apartment niya. Nanonood lang kami ng series.
Tanging liwanag na nagmumula sa TV ang naging tanglaw namin. Pareho kaming nakaupo sa kama niya. Magkatabi. Pareho lang kaming nakafocus sa pinapanood namin. Hanggang sa natapos ang isang bote ng alak. Hindi ko na rin alam kung anong nangyari sa mga sandaling iyon. Siguro'y dala na rin ang mga ininom namin. Naramdaman ko na lang na unti-unting humilig ang ulo niya sa balikat ko. Nakatuon pa rin ang mata niya sa pinapanood namin na hindi siya tumitingin sa akin. Pero alam kong may gusto siyang iparating na hindi niya masabi ng diretsohan. Hanggang sa naramdaman ko ang kamay niyang humawak sa braso ko. Hinawakan ko ang kamay niya at unti-unting hinila papalapit. At doon na nga nagsimula ang lahat. May tanong na nasasagot na ibinibigay ng bawat buntong hininga. Nagpatuloy ang lahat ng yon. At sa gabing yon, nagsimula ang lahat na patuloy na magbabago sa samahan namin. At sa gabing yun ay akala ko, akin na rin siya, naiisang takbo ng damdamin namin. Pero sa gitna ng katahimikan pagkatapos ng lahat, habang ipinipikit ko ang mga matang punong-puno ng emosyon, hindi ko alam na iyon na pala ang magiging first heartbreak ko. Makalipas ang ilang araw matapos ang gabing yon, nagsimulang magbago ang tingin ng mga tao sa amin. Wala naman silang direktang sinasabi pero malakas ang pakiramdam ko na may alam sila. Kasi kung dati kasali ako sa mga tsismisan, ngayon pag tinatangka kong lumapit sa kumpulan nila, bigla silang naghihiwa-hiwalay pag nararamdaman nilang papalapit na ako. Sa isip ko nun, ako na yata ang laman ng tsismisan nila. At ang nagpatindi pa ng hinala ko, hindi na rin sila makatingin ng diretso sa akin pag may tinatanong ako. At kinumpirma nga ng isang kasama ko ang lahat sa chat. Hindi niya daw kasi masabi sa akin in person kasi ayaw niyang malaman na siya ang nagsabi sa akin. Pare, totoo ba yung kumakalat na chismis sa opisina na nakita daw kayo ni Dinong gabi na bumabagyo na magkasama? Sa totoo lang Kuya Dax, pwede ko naman itanggi at sabihin na totoo magkasama kami kasi nagkita kami sa isang convenience store. Since hindi ako makauwi dahil sa lakas ng ulan, pinatuloy muna niya ako sa apartment niya para magpatila. Pero ang sumunod na sinabi ng kausap ko na malabo ko nang maitanggi at maggawa ng kwento ay ang, "Bro, may sumunod sa inyo sa apartment ni D. Nakita kayo nung sumilip daw siya sa bintana. May ginagawa kayo na, alam mo na something na, basta, nakunan daw kasi kayo ng picture eh. Tapos yun yung kumakalat sa kabilang GC." Hindi naman ako natakot para sa sarili ko. Ang iniisip ko noon ay si D. Kasi alam ko sa sarili ko. Handa naman akong panindigan kung ano man ang nalaman ng mga kasama namin. Pero siya ba? Hindi ko pa alam. Nakita ko siya kinabukasan na normal lang ang kilos niya. Pero hindi niya ako nilapitan. Hindi siya gaya ng dati na pagkarating pa lang, nginingitian or kakawayan ako. Diretso lang siya naglalakad papunta sa table niya. Doon ay nag-focus siya sa mga dapat niyang gawin. Unti-unting mas lumaganap ang bulungan. Isa-isang nag-message sa mga kasama namin. May mga nagsasabi ng, "No ka ba, wala yun, huwag niyong pansinin yun." May mga nangiintriga. May mga nagkukunwaring walang pakialam. Pero malinaw sa mata nilang may alam sila. At ang pinakamasakit sa lahat, wala siyang sinasabi na hindi niya ako kinakausap kung anong dapat namin gawin. Na hindi siya nagtanong kung okay lang ba ako. Hindi siya nagparamdam na nandyan lang siya sa tabi ko. Hindi siya nagpakita kahit sinyalis na gusto niyang protektahan ako sa kumakalat na bulong-bulungan na iyon. Pero hindi ako basta sumuko. Binigyan ko pa rin siya ng pagkakataon na makapag-usap kami. Siguro kasi ang dami ng oras na pinagsamahan namin. Minsan isang hapon, hinintay ko siyang lumabas ng building namin. Hindi ako sure kung lalapit siya o kakausapin ako.
pero nakita ko siya sa di kalayuan. Naka-backpack, bitbit ang helmet niya. Lumakad ako papalapit sa kanya. Inuna ko ang simpleng, "Uy!" Pero hindi man lang siya tumigil. Bumagal lang ang lakad niya pero hindi niya ako nilingon. Sabay kaming naglakad sa gilid ng kalsada. Hanggang sa bigla akong tumigil. Huminga ako ng malalim. Tinapik ko ang likod niya at pinili kong magsalita para magkalinawan na kami. "Pwede ba mag-usap tayo kahit ilang minuto lang? Gets ko naman na hindi madaling iwasan yung mga chismis tungkol sa atin this past few days. Pero tama ba na iwasan mo ko kahit tayo na lang dalawa? Akala mo ba yung pag-iwas mo sa akin sa office, mawawala yung chismis na yun? Lalo mo lang pinapatunayan sa kanila na totoo yun." "Ang totoo kaya gusto kitang makausap ngayon. Baka ito na yung last na makakausap mo ko. Nag-immediate resignation na ako kanina. Last day ko na to. Hindi ko na kasi kaya yung pag-iwas mo sa akin eh. Parang hindi mo ako kilala. Kaya ito na lang iniisip kong solusyon sa problema natin." Wala pa rin siyang naging sagot sa kabila ng mahabang litanya ko. Pero yung tingin niya, parang pinipigil na tumulong luha sa mata niya. Sapat na yun para malaman kong nasaktan din siya. Hindi na ako naghabol pagkatapos ng huling pag-uusap namin. Bakit pa, diba? Isang araw nakarating na lang sa akin ang balita na nag-resign na rin si D. Wala akong natanggap na paliwanag mula sa kanya bago siya umalis. Naaminin ko nasaktan ako noong una, pero anong gagawin ko? Pilitin siyang bumalik? Bigno sa akin yun. Hindi ako ganong tao. At dahil nga inunahan niya ako mag-resign, binawi ko na lang yung resignation letter ko. In the first place naman, kaya naisipan ko yun para tulungan siya, para iwasan siya. Since wala na siya dito ay bakit pa ako mag-resign, diba? Ang hirap kaya maghanap ng trabaho ngayon. Hindi ko na siya hinahanap mula noon kahit sa social media at lalong-lalong hindi na rin ako umasang babalik pa siya. Hinilaan ko na lang oras ko sa trabaho ko. Naging mas tutok ako sa mga deadlines. Naging mas mapanuri sa mga opportunity. Natuto akong gumising ng mas maaga. Hindi para hintayin ang pagbabalik niya. At sa bawat hakbang kong yon, kahit mabagal, naging okay din ako. Kahit minsan may kunting lungkot pa rin sa mga nangyayari. At dahil na rin sa nangyari, mas minabuti ko na lang na mag-come out sa mga kasama ko sa trabaho. Kaya ngayon, malaya na akong maipakita kung sino talaga ako. May mga nagtatanong pa nga sa akin kung may bago na ba ako. At ang sagot ko, wala pa. Wala pa sa isip ko yon. Ang mindset ko na lang ngayon ay simple lang. Kung may darating babae man o lalaki, kikilalanin ko muna. Hindi ako magpapadala sa bugso ng damdamin. Hanggang dito na lang po ang sulat ko, Kuya Dax. Salamat sa pagsasaboses ng kwento kong ito kahit medyo hindi magandang ending. Ako po si Larry. At ito, ang true confession ko.